Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 14, mga talatang 13 hanggang 21. Noong panahong iyon, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok nito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Noong mga panahon na yon, inabot halos sila ng gabi o maaaring ginabi na talaga. At ang mga alagad, nakita niya na yung mga napakaraming taong sumunod sa kanila ay halos mga pagod, pagal, na kikita din nila siguro yung sitwasyon ng mga tao na wala silang matutulugan, walang makakain o walang dalang pagkain. Kaya inudyukan nila si Jesus na ang mga tao ay utusan ng umuwi o kaya pumunta sa mga nayon para bumili ng kanilang makakain. Ito yung solusyon na kanilang nakita na pinakamadali para yung mga tao ay hindi nila makitang walang tinutulugan, walang kinakain, ang paalisin o itaboy. Ngunit pagdating kay Jesus, hindi siya pumayag. Yes! Wag ninyo silang paalisin. Sa ibang mga ebanghelista ay sinasabing, wag ninyo silang paalisin. Baka sila'y magutom sa daan, mahilo at mahimatay. Makikita natin yung pagmamalasakit ni Jesus doon sa mga taong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. At yung mga nakakaraang Sunday Gospel ay sinasabi na nagtanong pa ang Panginoon kay Felipe, saan tayo kukuha o saan tayo bibili ng tinapay sa ganito karaming tao. Pati si Jesus concerned din doon sa pagkain ng mga taong sumusunod sa kanila. Pero ito yung pinakamabilis na solusyon ng kanyang mga alagad na utusan ng mga taong umalis. Napakahirap ng posisyon ng mga alagad sa mga oras na ito. Saan sila makakakuha ng maipapakain sa mga tao sa ilang? Praktikal naman ang katanungang ito, kaya nais na lamang nila sana paalisin ang mga tao upang makahanap ng pagkain. Yun yung pinakamabilis na solusyon, pinakamadaling solusyon. Pero pagdating kay Jesus, hindi siya pumayag. Bakit? Sapagkat mayroon pong gagawing himala ang Panginoon ng mga panahon na yun. Magpapamala siya ng kapangyarihang mula sa Diyos. Ngunit, ninais ni Jesus na turuan ng mga alagad tungkol sa pagpapastol. Hindi sapat ang pagpapastol sa espiritual na pangangailangan. Kailangan ding matugunan ang pisikal na pangangailangan. Totoo yun. Hindi naman kailangan palaging mga salita ng Diyos ang namumutawi sa mga alagad, sa mga naglilingkod. Dapat inaaksyonan din yung pangangailangang pisikal na mga taong inilagay ng Diyos sa kanyang mga balikat. Hindi lang puro pagpapahayag, dapat meron din kasamang paggawa. Ito yung itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi pwedeng sila'y nangangaral at nangangaral lamang, pero yung pang physical na pangailangan ng tao hindi nila natutugunan. Dapat balance yun Pagkain pang physical at pagkain pang spiritual. Yes! Ngunit ninais ni Jesus na turuan ng mga alagad tungkol sa pagpapastol. Hindi sapat ang pagpapastol sa spiritual na pangangailangan. Kailangan ding matugunan ang pisikal na pangangailangan. Sa makatuwid, ang pagtulong sa pagpapastol sa kawan ng Diyos ay may pisikal at spiritual na bahagi na kapwa mahalagang bigyan ng pansin. Hindi pwedeng yung ating mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos ay nakikita nating mga nagugutom na wala tayong ginagawang aksyon. Dapat meron tayong pagmamalasakit, hindi lamang sa spiritual, kundi doon sa pisikal na mga taong
papastulan natin. Salamat sa Diyos sa kanyang mga katuwang na mga pastol na nangangalaga sa ating mga pangangailangan. Ang mga pinuno ng ating simbahan at ang iba't ibang mga propesyon at tungkulin na naghahandog ng serbisyo sa bayan. Mga kawani ng pamahalaan, mga guro, mga pulis, mambabatas at iba pa. Lahat tayo ay may gampanin sa pagpapastol sa kawan. Naway mayapos nating lubos ang tungkuling iniaatas sa atin ng Panginoon. Kaya nga si Jesus, siya ang ating mabuting pastol eh. Siya ang ating dakilang pastol. Siya ang Pangulong Pastol. Bakit? Hindi lang niya binubusog ng pagkain pang pisikal ang kanyang kawan. Binubusog din niya ng pagkain pang espiritual. Balance po kasi yun eh. Dapat yan magkasabay, wala pong napapabayaan. Pagkain pang pisikal at pagkain pang espiritual. Kaya nga, paano ba tayo magiging pastol sa mga taong nasa ilalim ng ating mga balikat o responsibilidad sa ating tahanan, sa mga opisina, sa mga paaralan, saan mang mga community? Paano ba natin nagagampanan yung tungkuling iniatang sa atin ng ating Panginoon? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.